So after ng issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edu at Viancy after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na, yung mga bashers dyan na nagsilabasa, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edu at Viancy after ng mga yun? Hello, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap, and welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kuya Nel, at kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe, like and share po ng aking mga video para lagi po kayo updated sa ating mga uploads. So ngayon po mga kalingap, magandang gabi po sa inyong lahat, at ngayon po ay may pag-uusapan po tayo na isang vlog ulit. Ito po ay vlog po ni Kalingap Hana. Yun. Si Kalingap Hana po ay sa mga hindi po nakakilala, siya po yung bunsong kapatid po ni Kalingap Dan, na ngayon po ay kasama na po sa community po ng Kalingap. So si Kalingap Hana po ay may mga may mga segment po siya, or may mga vlog po siya ng mga interviews sa mga K-boys. Ayan. So na-interview niya po dito nung nakaraan nung nakaraang araw lang si Kalingap Edu, at nagustuhan ko rin po yung kanyang mga katanungan kasi napakaganda po ng mga tanong niya. At saka hindi po masyadong mape-pressure yung ini-interview. So yun po isa kong nagustuhan sa kanya. At bago po pala tayo guys magsimula ay gusto kong i-big shoutout po at suportahan po natin ang ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna, si Kalingap Rob, ang lahat po ng Kalingap partners, K-boys, at pati na rin po yung mga Kalingap reactors. So ngayon guys, wag na natin patagalin at panoorin po natin yung interview po ni Kalingap Hana kay Kalingap Edu. Panoorin po natin. Anong unang mong work pala bago to? Sa nasa factory ako sa Laguna ako, nagtatry ako kasi gusto ko Taga Laguna ka? Hindi, dito lang sa diet mismo. Try lang ako doon, try lang kasi gusto ko makapag-abroad doon eh. So gusto ko lang din malaman, syempre napakaganda ni Viancy. Anong unang ay first impression mo nung nakita mo siya? As in yung first ever kita mo sa kanya? First ever impression ko sa kanya is parang madali ito maging kaibigan si Viancy. Madali siyang pakisamahan. Madaling pakisamahan kasi sobrang hinhin niya, hindi parang lahat ng kay Angels ganun, no? Sila Joy, sila Carla, mga mahihinhin sila. Si Joy, hindi si Joy. Nilaglag. Kilala kayo yun. So si Viancy mas mahihinhin. Si Viancy talaga, pag nalabas kayo, biling lang sa kamay mga salita niyan. Ganun? Mas mahinhin pala siya. Akala ko si Carla at si Joy ang mahinhin. So si Viancy pa pala. Mas malala si Viancy dati. Medyo nahubog na lang ng panahon. Nahubog ng panahon. So pwede ka ba magbigay ng paborito mong ugali ni Viancy? Siguro yung magaling, siya, family-oriented siya. Yun ang pinakamagandang nakita ko sa kanya. Parang sa lahat ng bagay, naiisip niya ang pamilya niya. Lalo na ngayon, kasi ang laki ng blessings na dumadating sa kanya, hindi siya na-overwhelmed, hindi lumaki yung ulo niya talaga. Oo, yun okay din yun talaga. Nakikinig siya sa mga niya, sa mga nakatata, sa mga kuya niya, ate, yan. Kaya, saka nung nasa sa ako talaga ang galing kasi nung mga binigay sa kanya, ang dami niya binigay sa kanya mga pera, pero ang ginawa, hindi siya nagastos kahit 5. Wow, talaga tinabi niya. Tinabi niya kasi sabi niya, yata, parang gusto niyang i-save yung pera para sa pamilya niya o para sa pag magka-college na yata. Wow, kahit sobrang dami ng blessings sa kanya, talagang humble pa rin si Viancy. Humble pa rin, nakaka-proud yung ugali. So, paborito mong suot o forma ni Viancy, yung tipong pag yun yung suot niya talagang mapapangiti ka? Forma ba? Ako parang kahit naman sa akin hindi naman mahalaga yung forma, basta siya. Wow! So, makita lang siya. Taray. So, ito, paano mo naman nalalaman kapag galit na si Viancy? Paano ugali ni Viancy kapag parang naiinis na? Natahimik lang yan. Tapos nag-post lang sa Facebook. Di siya namamansin pag naiinis natin? Hindi ka mamamansin, di rin. Kaya kapag nagkakaano kami, hindi kami nagpapansin na yan. Walang chat na ilang araw. Gano'n. Pero paano kayo nagbabate pag nakita na ulit? Or di naman nyo rin natitiis ng isa't isa talagang? Ako hindi ko natitiis. Sinachat talaga ako minsan. Si Kalingap Edu pala. Pero ako sweet naman si Viancy off ka. Minsan. So parang sinasabi mo, ikaw ang hindi nakakatiis at laging nagchat-chat kay Viancy. Ako na lang tawag dito. Ako mas panganay. Ako na lang nagbibigay. Sa bagay, mas mature din. Ako na lang nagbibigay. Kasi siya medyo medyo
ano bang ugali, medyo konting ano pagka kasi yung age niya din immature naman na konti. no? Pero naiintindihan ko kasi bata pa. Pero nakaka-proud kasi yung responsibilidad niya, di ba? Sa ganung part, matured siya. Oo, yun lang. Yun walang masabi. Mahalaga. So after ng issue nyo ngayon, yung issue nyo ngayon, syempre, kamusta naman si Edu at Viancy after nung mga lumabas na issue, yan, yung mga, alam mo na yung mga bashers dyan na nagsilabasan, na nagtutulak sa issue, na ganito, ganyan. Kamusta naman ang Edu at Viancy after ng mga yun? Wala naman, okay lang naman, dati lang naman. Di naman siya masyado, dun, dati lang, kahit nga ngayon, nag-chat kami, wala Okay lang. Wala naman nagbago. Asar lang minsan yun, pag pero wala naman. Normal na. Normal na naman sa inyo. Sanay man yun sa akin kasi syempre, hindi ko maiwasan makahalubilo sa tao kasi trabaho natin makipaghalubilo sa tao. Tama. As a vlogger. Kasi pag di ka rin naman sa may masasabi sila sa'yo. So, syempre, ang kailangan naman natin gawin is talagang makikihalubilo ko kahit kanino. Off-cam or on-cam. Normal lang yun. At ayan, napanood po natin mga Kalingap yun nga pong interview po ni Kalingap Hana kay Kalingap Edu. At dito po sa interview na to ay medyo marami tayong nalaman din na parang bago lang din sa atin, kahit na mga supporter tayo, kahit pa paano meron pa rin naman tayong mga hindi po nalalaman sa sa buhay po ni Edu. At dito nga po hindi rin po na maiiwasan na mabanggit din po yung magkaroon po ng mga katanungan patungkol po sa sa EDC. So dito guys, nakakagulat po na na nalaman ko rin po ngayon. Ako ngayon ko lang po 'to nalaman na si Kalingap Edu pala ay kung wala po palang walang Kalingap at kung hindi nasimulan to ni Kuya Val, ni Kalingap Rab, walang Kalingap, si Kalingap Edu pala ngayon ay parang sabi nga niya diyan, magtatrabaho na lang daw siya sa isang factory po, so magiging siyang isang factory worker kung walang Kalingap. So imagine so ang laki ng nagawang tulong po ng Kalingap kay Kalingap Edu, lalo na po ng mag-amang matubang, kaya ganoon na lamang po ang talagang pagtanaw ng utang na loob po ni Kalingap Edu sa mag-ama. Ayan. Dito rin pala guys, at may mga natanong pa dito si Hana guys na kung ano daw yung first impression ni Kalingap Edu kay Viancy. So nabanggit nga dyan ni Kalingap Edu na madali daw pakisamahan si Viancy. So hindi ko alam kung bakit yung nasabing madaling pakisamahan. Siguro simula pa lang talaga na-attract na siya kay Viancy. Kasi 'di ba, siya na rin mismo may sabi na na bihira lang magsalita si bihira lang magsalita si Viancy, pili lang yung mga mga words na binibitawan niya pag magkasama sila. So feeling ko kaya niya nasabing yun ang first impression niya kasi siguro ganun talaga yung type niya. Ganun talaga yung type niya sa isang babae. Yung medyo medyo mahinhin at ayan, hindi masyadong madaldal, 'di ba? Ito rin pala guys at isa rin pala daw sa nagustuhan po ni Kalingap Edu is yun nga po pagiging family oriented at matured ng isip po ni Viancy. Dito nga po sinabi nga po niya na nung pumunta po sila sa Hong Kong ay wala nga daw ginastos kahit 5 si Viancy doon po sa travel na yun. Kahit na sobrang dami pong nagbigay po ng mga paampaw, nagpadala sa kanya, hindi po hindi po siya na-tempt na gumastos o bumili ng mga something na hindi naman niya kailangan. So sa panahon kasi yata ngayon parang yung mga kailangan niya meron naman po siya parang ganun kasi yung mindset ni Viancy na siguro ang bibilin lang niya yung mga kinakailangan talaga. Parang necessity over luxury, 'di ba? So dito po nakakatuwa dahil yun nga po nakita natin nabalitaan natin kay Edu na hindi po hindi magastos po or kumbaga hindi one time big time si Viancy at bagkus ay sobrang matipid at advance po mag-isip. Kumbaga yung mga nakuha niya po doon ay inaano niya talaga, sinisave niya para sa future daw or para sa kanyang pag-aaral. Lalo na pag college, hindi, kung ibang tao po hindi po yan basta-basta maiisip na mag-ipon. Kasi kung ikaw meron ka ng hawak ng ganyang kalaki, matitempt ka talaga. Pero grabe po yung mindset po ni Viancy. Talagang napaka-matured na po at
parang ano na, parang yun na nga po, parang breadwinner na nga daw po siya. Sabi nga po ni ni Kalingap Edu. At dito po, natanong din pala guys, natanong din po dito ni Hana kung kung yung about po sa kanilang mga tampuhan, ganyan, kung meron ba, at kung paano daw niya nalalaman kung nagagalit na daw si Viancy. So nabanggit nga dito ni nabanggit nga dito ni Kalingap Edu na so yung pala po guys, kaya medyo minsan may mga nakikita tayong mga post, no? Mga post na medyo sad kasi yun pala isa sa mga way ni Viancy na para maiparamdam kay kay Edu na medyo nagtatampo siya or may hindi sila pagkakaunawaan. So dinadaan daw po ni Viancy sa pagpo-post or mga shared post sa sa social media. So, yan, nalaman natin yan mismo kay Kalingap Edu. Diyan po sa interview na yan. At ito nga po guys, na natuwa ako dito sa sagot ni Edu kasi alam naman natin medyo magkalayo po yung yung agwat ng edad po nila at sabi nga dito ni Edu na pagka meron nga silang mga ganun na na something na hindi pagkakaunawaan is siya po yung hindi nakakatiis guys. Siya yung kumbaga parang nagpapakumbaba or nagre-reach out para po maayos po yung yung hindi pagkakaunawaan. So yan po, lumalabas din po diyan yung maturity syempre ni ni Kalingap Edu, So yung pride, hinahayaan niya na po yan, parang binababaan niya na po yung pride niya. Kasi iniintindi niya kasi syempre, yung bata pa po si Viancy. So siya na lang yung nag-a-adjust para kay Viancy. So nabanggit din dito guys yung about din po dun sa issue po na bago po sila pumunta ng Hong Kong ay pumutok po itong napakainit na issue na to, naglabasan po ang mga bashers, pero sa ngayon po ay ang sabi naman po ni Kalingap Edu ay walang nagbago, walang nagbago, yun nga po, madalas pa rin yung silang nagkaka-chat at hanggang ngayon po ay grabe pa rin po yung suporta ni Viancy kay Kalingap Edu. So wag tayong wag sana tayo mag-isip na na may hindi po magandang nangyayari po sa EDSI ngayon, kundi yan nga po, okay po sila guys, okay sila. Kumbaga minsan yung mga supporters na lang po nagpapalala or halimbawa minsan yung mga ibang nagko-comment na lang siguro nadadala nila yung ibang mga nagbabasa ng mga comments, kaya mas lumalaki po yung yung mga nagbabash. Pero ngayon po talaga wala pong hindi pagkakaunawaan or wala pong lamat na nabuo dito sa love team ng EDSI. So ayun guys, ginawa lang po natin ng short reaction po itong interview po ni Kalingap Hana dahil maganda po yung mga tanong niya at napapanahon. Kaya ayan, shoutout sa iyo Kalingap Hana, suportahan po natin. Siya po yung kapatid po ni Kalingap Dan. Hanggang dito na lamang po yung vlog po natin. At maraming salamat po kung nakarating po kayo hanggang dito sa part na to ng video. At syempre guys, don't skip ads po para makatulong po sa ating channel. Yan, maraming salamat po at magpapaalam na po tayo. Thank you so much guys. And Jesus loves you. Bye bye po.